morning. Nawa po muli panawagan. Sana ma-focus po ang ating pagdinig, ang ating atensyon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, iwas-iwasan natin muna ang ipag-usap sa ating katabi. At ituon natin ang ating atensyon dahil ito ang ating layunin sa umagang ito. Na tayo po ay makasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Now, nalaman natin, mga nakaraan, nang magkasala ang tao, may hambing po sa isang saranggola. Ang saranggola, nakakalipad yan ng maayos hanggang mayroong may hawak ng tali. Ganyan ang buhay ng una ng panahon ni Adan, na magandang relasyon ng Diyos at si Adan. Subalit noong magkasala ang tao, nalagot yung dugtungan, yung relasyon. Nalagot yung PC niya, yung tali niya, at pumalagwa ang saranggola. At ito ay lumalayo, nagpapakalayo, hindi niya kayang bumalik sa kanyang pinagmulan. Ganyan ang kalagayan ng tao nung siya ay mahiwalay sa Diyos o namatay ang kanyang relasyong espiritual sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang pagitan ng pagkalayo na ito ay katumbas ng langit at lupa, tulad ng kanyang isipan at isipan ng tao. Ang katumbas nito sa atin ay langit at lupa. Walang pag-asang makaabot ang tao o makabalik ang tao sa Diyos, malibang ang Diyos ang siyang humanap at umabot sa Kanya. Kaya nga po, pagdating sa kaligtasan, wala talagang magagawa ang tao. Tulad ng saranggola, magsumikap man siyang bumalik sa kanyang pinagmulan, magsumikap man siya, magtayo na siya ng simbahan, magtayo na siya, umati na siya, tuwing linggo ng mga pagsamba, gawin niya ng lahat, ngunit hindi siya may babalik sa pagkakarugtong sa relasyong espiritual ng Panginoon. Siya ay patay at hiwalay. Kaya niloob ng Diyos na siya mismo ang nagpakababa, pumantay at naglingkod sa tao sa pamamagitan ng kanyang tipan. Yan ang ating paksa, ang tipan ng Diyos sa kanyang mga tao. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na narito ang inyong mga tao. Handa pong pakinggan ang inyong mga salita. Nawa, ang puso namin ay tulad po ng puso ni Samuel, na handa pong makinig habang kayo po ay magsasalita. Sapagat tunay, Panginoon, ang makasama kayo at makaisa, ito'y buhay namin. Ito'y pag-asa namin. Ito po ang pinakadakilang pangangailangan ng buhay ng inyong mga tao, na ngayon po ay naipanumbalik ang relasyon. At nawa, magtumawag din kayo, Panginoon, ng mga tao ngayong umaga na sila po ay muling maitugtong ninyo sa inyong pong biyaya. Lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sa biyaya ng Diyos, nakipagtipan siya sa tao. At ang tipan niya ito, pangako. Iisang tipang pangako. At ang pangakong ito, dahil ng tao hiwalay na nga dahil sa kasalanan, patungo na sila sa kapahamakan, wala kang pagkapag-asa. Ang Diyos ay bumaba at nakipagtipan. Kaya ang Diyos ngayon ay naging Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, siya po ay walang hanggang tagapagligtas ng kanyang mga tao. Basahin natin ang Genesis chapter 3, verse 15. Ito po yung tipang pangako na ibinigay ng Diyos sa tao. Kung tawagin ito ay the first messianic prophecy. Ang unang propesya tungkol sa Mesiyas, ang pangakong tagapagligtas. Genesis 3:15. Ganito ang pagkakasabi. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Now, napakalawak po ng talatang ito, ngunit dito po napapaloob ang isang tipang pangako, ang pangakong biyaya.
So ano ang pinapahiwatig sa tipang ito? Ang tipang ito ay mayroong tagapagligtas na darating upang magligtas sa sino mang sumampalataya sa tipan o sa pangakong ito. Walang iba kundi bini. Ngunit paano sila sasampalataya? Ang Diyos muna ang gagawa sa kanila ng himalang buhay o muling pagkabuhay. So nakaraan, tinalakay natin mga kapatid ang dalawang punto. Una, tinalakay natin ang kahalagahan ng tipan. Now, hindi ko na po uulitin yon dahil humahaba pong oras ko pagka binabalikan ko yun. At maraming nagsuggest sa akin na naunawaan namin yung pastor, huwag mo nang iulit, no? Huwag mo nang balikan pa dahil napakahaba. So nakita natin yung kahalagahan ng tipan ng pangako. Ito'y sinumpaan mismo ng Diyos. Ang Diyos, wala siyang ibang pinanumpaan kundi ang kanyang sarili lamang sapagkat walang hihigit sa kanya. Tayo, nangangako tayo, gumagamit tayo ng mga bagay para patibayan ang ating pangako na mas mataas sa atin. Pero ang Diyos, gaya ng kanyang pangako kay Abraham, no? Nangyari na siya ay tulad ng hayop na hinati, mamamatay ang Diyos kung hindi niya gagawin ang kanyang tipan. At nakita din natin, mayroon lamang isang tipang pangako. No? Mayroon lamang isang tipang pangako. Now, nalaman natin nakaraan, ng tipang ng pangako, bago ito mangyari, hindi nila alam sa lumang tipan, ngayon alam na natin kung sino yun, si Kristo, mayroong mga tipan din ginagawa ang Diyos sa kanila upang ang kanilang puso, ang kanilang panampalataya nakapako doon sa darating. Habang ginagawa nila ang iba't ibang tipan dito, pinagpapala sila dahil doon sa tipan na darating. So, ang tipan ng biyayang ito ay ang kaligtasan. No? Ang kaligtasan. Ipinahayag ito mula sa lumang tipan. Iisang mensahe po ang ipinapangaral noong sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sa lumang tipan, parating pa lamang yung tagapagligtas na si Jesus. Ang alam nila, binhi. Pero tayo naman, pabalik sapagkat kilala natin kung sino yung binhi. Si Kristo. So isang mensahe lang po ang natatanggap ng mga tao ng Diyos ng lumang tipan at saka bagong tipan. Yan ay nafo-focus lamang kay Kristo sa krus ang tagapagligtas. Paano ipinapangaral ito sa lumang tipan? Sa pamamagitan po ng mga promises, sa mga pangakong natatanggap nila, mga prophet, mga propeta nangangaral sa kanila na may mga pangako na tumutukoy sa darating, pero may pagpapala sa kanilang kasalukuyan. Andun yung mga prophecies, pati mga sacrifices, yung paghahandog ng mga tupa, paghahandog ng mga hayop, pagsamba nila, tumutukoy lahat yan kay Jesus. Sa mga tipo, mga types, no? Itinuturo yan sa lumang tipan. There is only one message, and that is the covenant promise. Walang iba kundi si Kristo. Lahat, nakaturong lahat kay Kristo yun. Kaya pagdating sa bagong tipan, sinabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Dumating na yung katuparan ng mga pangakong ipinangaral, mga propesya, mga sakripisyo, mga tipo sa lumang tipan. Ito na si Jesus Christ, nagkatawang tao. So ipinagpatuloy ito sa bagong tipan. Sa bagong tipan naman, hindi na yung mga sakripisyo, hindi na yung mga rituals, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo na. Basahin lang natin sandali. Lucas 24:27. Ganito ang pagkakasabi. At magmula kay Moises sa mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. From Moses daw, unto the prophets, ipinapaliwanag sa kanila ang mga bagay tungkol kay Kristo. Verse 45 or 46. Tuloy natin doon. Ang sabi,
at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ito yung pangyayaring ito na ang Panginoon ay muli nang nabuhay. Nakalimutan ng mga alagad na si Kristo yung kanilang kasama. Ngayon namatay at muli nabuhay, parang nawalan sila ng pag-asa, no? Pero, dahil ang Panginoon nagpakita sa kanila, binuksan muli ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Verse 46, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nahusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Mismo ang Panginoon na ang nangaral sa mga alagad tungkol sa Kanya. Na siya na yung katuparan ng lahat ng mga pangako, mga sacrifices, mga prophecies and types sa Old Testament. Siya na yun. Kaya, ito'y ipinangaral ng mga apostol. Nagsilakad sila, nagsiyaon sila upang ipangaral na natupad na si Kristo ang Mesiyas o si Jesus ang Mesiyas na isinugo ng Diyos na tagapagligtas. Ito yung tipang pangako ng Diyos doon pa lamang kay Adan. Kaya ipinapangaral ito ng mga apostol. Like for example, Romans chapter 1. Verse 1 to 3, itong paliwanag ni Pablo sa mga taga-Roma. Bagaman siya ay nasa Corinto, kasalukuyan ito na sinusulat niya ang aklat ng Romans. Ang sabi niya, nagpakilala siya, sabi niya, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, no? Maging sugo. Ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Ano yung Ebanghelyo yun? Yung po yung binhi na ipinangakong tipan kay Adan hanggang sa ipinangaral ng mga propeta. So makatwid, mabuting balita pa rin at tinuturo ng mga prophets noon. Ano? Good news pa rin sa Old Testament. Verse 2, na kanyang pinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Chapter 3 ng Romans, verse 20 to 22. Ganito po pagkakasabi ni Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Then 22, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. So yung pong mga kautusan noon, yung po ay nagpapahiwatig lamang sa darating na Mesiyas at ang pagtupad nila sa kautusan, hindi yun ang makapagliligtas, kundi yung kanilang pananampalataya sa darating na pangako. So dito po, ipapakita sa atin na mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ipinagpatuloy ang pangangaral. At alam nyo ba, na sa lumang tipan, lihim ito. Hindi ibig sabihin ng lihim na itinago, no? Sapagkat pag sinabing lihim, itinago. Pero ibig sabihin ng lihim na sinasabi sa Bible, hindi pa nila lubos na maunawaan o makita o mahayag kung sino itong si Kristo, kung sino itong tipang pangako. Hindi pa nila ito lubusan. Kaya sabi ni Pablo, lihim sa kanila. Pero sa atin ngayon, ito ay malinaw. Romans chapter 16, basahin natin panandalian upang madugtong po ang pagpapaliwanag natin. Romans 16:25 to 27. At ngayon, sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo, ayon sa ating Ebanghelyo, at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon. Sabihin, no?
Talagang sila, pati mga anghel, gustong makita sino ba itong ipinapangaral ng mga propeta. Pati mga propeta, sila yung nagtuturo at nangangaral tungkol sa binhing darating o sa tipan ng pangako. Hindi nila gusto nila makita ang fulfillment nito. No? Nakita natin yon, di ba? Na gusto nilang makita, even the prophets and the angels, talagang sila ay meron talagang yung hangarin na makilala kung sino ito. Lihim ito sa kanila, hindi naman tinatago, kundi hindi pa talaga bumuka ng gusto yung katuparan noong mga prophecy, yung mga pangako. Dahil si Kristo lamang ang kabuuan, no, ng lahat ng mga sinasabi sa lumang tipan. Kaya hindi po magkaiba ang lumang tipan sa bagong tipan. Lumang tipan ang siyang nagko-conceal what is revealed in the New Testament. And the New Testament revealed what is concealed in the Old Testament. Kaya sa pangangaral, ipinagpaturo ito ni Pablo. 2 Corinthians 3:6. Ang sabi sa 2 Corinthians 3:6, na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Hindi na nung kautusan, hindi na yung patas, kundi Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sabi dyan. Then, chapter 4, verse 5. 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Now, ito po yung kagandahan, no? Sa mga ngaral, hindi po sarili ang pinipreach, hindi yung galing, hindi yung dami ng kanyang mga nagawa, hindi yung dami ng kanyang mga na-convert, sabi niya, na-convert daw niya, kundi ang itinuturo, ang sentro talaga ng pangangaral, anumang paksa ang ituturo ng mga ngaral, dapat nakasentro ito kay Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang iisang nilalaman ng Biblia. Saan man basahin ng Biblia, si Kristo lang ang laman. Kaya maging sa bautismo, si Kristo pa rin ang ipinapangaral dyan. No? Halimbawa, Colossians 2:12 to 14. Colossians 2, verse 12 hanggang 14. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng panampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So nakita natin yung patay, separated, ano? Separate. At kayo mga hiwalay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtuturi ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayong kasama niya, nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng kasalanan. Then 14, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning sa lungan sa atin, at ito'y Kanyang pinalis at ipinako sa krus. Maging yung bautismo, andun po yung mensahe na kapag ang isang tao ay nabautismuhan, dahil siya ay sumampalataya na kay Kristo, naligtas na siya, gagampanan niya ngayon yung utos ng Panginoon na siya po ay makipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kung paano si Kristo namatay, inilibing, at muling nabuhay, at lumakad sa bagong pagkatao, ganun din ang mga taong naligtas, siya'y nalibing din, babangon siya sa bagong buhay, at lalakad siya sa bagong buhay. Bautismo, nangungusap, nangangarantong po kay Kristo. Kahit ang banal na hapunan, ginagawa natin yan sapagkat nangangaral yan. Sa tuwing tayo po ay nasa banal na hapunan, nangangaral, si Kristo pa rin ang sentro dyan. 1 Corinthians 11, basahin ko lang ilang mga talata roon, verse 23 hanggang 26, na maging sa banal na hapunan, si Kristo pa rin ang ipinapangaral, ang katuparan ng tipang pangako. Ganito sabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumangkot ng tinapay. 24, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y Kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan
na pinagpuputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ano sabihin, katawan na pinagpuputol-putol? Sino ba si Kristo sa lumang tipan? Siya yung tipo ng mga hayop na inihandog, pinagpuputol-putol ng katawan. Ang sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ako yung mga ipinangaral noon through sacrifices and rituals and offerings. Ito na, ako na ngayon. Lahat na nakaraan doon, naganap na sa akin. Then 25, sa gayon din parang kinuha niya ang kupang pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kupang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito, tuwing kayo iinom ito sa pag-aalala sa akin. Now, dugo, again. Sa lumang tipan, ang dugo ng mga inihandog, dinadala ng pare yan o saserdote. At dinadala doon sa holy place, sa Holy of Holies. At doon, iwiniwisig doon sa table of, yung tinatawag na kaban ng kapayapaan. Na kapag ka iwinisig ang dugo doon, lahat ng kasalanan noong Israelita nung time na yon ay pinatatawad. Pero kailangan nilang gawin yun araw-araw para sila mapatawad. Pero si Kristo minsan lamang namatay at nagdanak ng dugo upang ang kapayapaan, ang kapayapaan ng lahat ng mga taong sumampalataya sa Kanya ay mabura na ang kanyang problema. May payapa na sa Diyos. Kung tawagin the seat of mercy, doon winiwisik yung dugo. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin niyo ito. Ito ang aking dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Nakuha niyo ba mga kapatid? Isang tipan. Ang tipang pangako. Kung tawagin ito, tipang biyaya. At sino itong tipang iisa na ito? Yesu Kristo. Pero sa isang tipan na ito, na si Kristo, alam natin marami pa pong mga tipan dito. Para lang i-maintain yung kanilang faith. Buhayin. Kailangan magsakripisyo kayo bilang pagtupad ninyo sa inyong sinasampalataya ng tipan. Okay? For faith without works is dead. The same din sa atin. Tayong naligtas na. Nilinis na ni Kristo. Gawin din natin ang pagsunod ng kanyang mga salita bilang pagtupad natin sa ating sinampalatayanan si Kristo. Sapagkat yun lamang tanging paraan para buhayin ang ating pananampalataya. Kailangan tayo sumamba, kailangan tayo manalangin, kailangan tayo magbasa, kailangan tayo gumawa ng mabuti, kailangan tayo gumawa ng kabanalan, katuwiran sa araw-araw. Pagbuhin natin ang ating ugali, ang ating pananalita, ang ating isipan, dapat alisin na yung makalaman. Sapagkat yun ang ating buhay na bilang panampalataya kay Kristo. For the righteous shall live by faith. Dapat ang isang matuwid namumuhay sa pananampalataya, hindi sa laman, hindi sa nakikita. Well, kailangan din natin mga bagay na nakikita. Dahil kailangan natin yan dyan. Pero, ginagawa natin ang ating mga trabaho dahil naglilingkod tayo sa ating sinasampalatayanan na walang iba na si Kristo. Kaya ang buhay po talaga ng isang manampalataya o the life of a righteous ay namumuhay talaga siya sa pananampalataya. Now, ngayon, ito po ang ating tema ngayong umaga. Nakita natin ang kalagahan ng tipang pangako. At nakita natin na mayroon lamang isang tipan ng pangako. At dahil dyan, na mayroon lamang isang tipang pangako, mayroon lamang isang tipang kaligtasan. There is only one covenant salvation. Isa lang po. Wala pong ibang paraan para maligtas ang tao. Hindi po sa pagtitirik ng kandila. Maging sa inyong pagsisisi, sa inyong pananampalataya, hindi yan ang nagligtas sa inyo. Sino magliligtas? Si Kristo lang. Ang pananampalataya natin, bunga lamang ng kanyang biyaya na tayo bigyan ng pananampalataya mula sa kanyang salita. Okay? Wala tayong mapagmamalaki. Pati yung ating pagbabago ng ating sarili, kaya lamang natin nababago ang ating sarili dahil bunga lang yan sa kaligtasan tinanggap natin kay Kristo. Kaya tayo namumuhay ng matuwid. So there is only one salvation, one promise, isang testamento ng kaligtasan. Pero itong problema sa mundo ngayon. Sapagkat dito sa mundo,
Meron pong mga doktrina na kumakalat. At ang doktrinang ito, sinakpo natin ito simula nung tayo magkaroon ng malay sa buhay na ito. Bagamat hindi natin klaro, hindi natin alam isa-isa kung ano yung doktrinang ito, pero ipinamumuhay ng bawat isa. Okay? Ipinamumuhay ito ng bawat isa. Kahit walang magturo sa kanya, nakikita niya sa paligid, nakikita niya sa kanyang mga magulang, nakikita niya sa kanyang upbringing, ito ang nagmumolde sa kanya. At ito rin ang nagmolde sa akin. No? Kung tawagin niyan po sa doktrina ngayon na ipinaliwanag ng ating mga magulang sa pananampalataya, ito yung kamalian ng mga dispensationalists. Pag sinabi pong dispensation, sinasabi nila na ang Diyos ay mayroong iba't ibang pamamaraan ng pamamalakad ng kaligtasan. Marami nagsasabi, ako po ay isang Pentecostal charismatic pa, yan po yung pinangahawakan ko. Yung 7 pangangasiwa o pangangalaga ng Diyos sa tao pagdating sa kaligtasan. Now, hindi yun ang ating pakay na ating pag-aralan sa isa, no? Ang Diyos lang nabigay sa atin ng pagkakataon na ituro ko sa inyo yung 7 na ito. Hindi ito makapagliligtas sa atin, pero ito ay makapagbibigay ng knowledge sa atin para maiwasan natin yung paniniwala kahit sino, pati yung mga magulang natin, mga katabi natin, para maturo sa kanila na there is only one salvation. Meron lamang isang tipang kaligtasan. No? Well, pagpapangalanan ko lamang yung 7 ito. Ito po yung pinangawakan ng marami pong mga Kristiyano, no? Even Christians. At mga mabibigat na mga tao sa buong daigdig, nakilala natin, napapanood nyo sa TV, narinig nyo sa radyo, nagsusulat ng maraming libro, pero hindi yun ang kanilang itinuturo para maligtas ang tao. Kundi tinuturo nila paano nag-deal, paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tao. Pero naniniwala po sila po yung mga ligtas. Talagang mga man of God talaga sila. Pero yun lang, iwasan natin yung kanilang paniniwala na kung tawagin yan dispensationalism. 7 po ito. Babanggitin ko lang po. Una, mayroon pong tinatawag na dispensation o pangangasiwa ng Diyos sa tao. Una, ito yung dispensation of innocence, no? Mula kay Adan. Tapos, dispensations of conscience, yung free will ng tao. Nasa tao lang yon kung kailan mo gusto. Ito, ano? Then, dispensation of human government. Dispensation of promise. Then 5, dispensation of law. Pagkatapos, 6, dispensation of grace. Ito na, kaya na yun. Okay? So, meron pong rapture, tapos meron pong 1,000 years na maghahari, kasama mga banal, maghahari dito sa lupa. No? Yun. Pagkatapos, yung pang-7, kung tawagin yan, dispensation of the millennial kingdom of Christ. Ito na yun, yung si Kristo ay maghahari sa mundong ito. Yan po yun. Pero ang totoo niyan, totoong talagang mayroong pangangalaga, pangangasiwa ang Diyos sa kanyang kasaysayan sa mga tao. Pero dalawa lang ang dispensation. Ano yung dalawang yun? Nawalaan nyo kung ano yung dalawang pangangasiwa ng Diyos na isa lamang ang laman. Old and New Testament. Now, balikan natin yung Old and New Testament. Sigurado na. Sigurado na eh. Na Old and New Testament, totoo ang Diyos, meron siyang pangangasiwa, pamamalagad sa lumang tipan at sa bagong tipan. Lumang tipan, kung tawagin nila ay batas, pero actually hindi batas dyan, no? Kundi sa New Testament sabi nila ay ito'y biyaya. Pero actually, biyaya pa rin sa lumang tipan.
na ginagawa sa pamagitan ng mga kautusan. Sa atin naman, biyaya ng Diyos, pero namumuhay pa rin tayong ating pinahawakan ang kautusan upang tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Nabalikan natin, ang lumang tipan, ipinipero natin saan? Halimbawa, sa binhi. Binhi. So, ang laman ng binhi, buhay. Right? Buhay. Sino yung buhay niya? Si Kristo. Yan ang pag-asa. Kaya ang punong ito, ay ang binhi nito, habang tumatakbo ang panahon, no? Nakikita natin dito na ito'y lumalaki. Pero pagdating sa New Testament, hindi na yung binhi, kundi ano na? Isang puno na. Isang puno. Ngayon, tanong ko, yung bang binhi, kaiba sa puno? Hindi. Dahil yung buhay ng binhi, siya ang buhay ng puno. Di ba? Kaso nga lamang, kung ating hatiin itong dalawang dispensation, yung lumang tipan, ito lang yung kanilang alam. Pero, pagdating dito, ito yung krus, dito sila tumitingin, tayo naman ay pabalik dito. Pero iisa lang pong buhay na nananalaytay. Yung ipinangako dito sa lumang tipan na buhay, o yung pangakong kaligtasan, dito po naganap na si Kristo. Kaya anuman ang ginagawa sa lumang tipan, may pagbabago na dito sa bagong tipan, pero hindi ibig sabihin nag-iba ng buhay. No? So halimbawa dito, para maging miyembro ka ng isang iglesia, ano ang dapat gawin? Circumcision. Di ba? Yun yung sa panahon yun. Pero pag dito, para mapasapi ka sa lokal na iglesia, well, dapat maligtas ka muna kay Kristo. Dito naman, basta lang mag-proselyte ka, di sumunod ka sa mga batas, eh, ikaw ay kabilang na sa mga Hudyo. Pero dito, pananampalataya kay Kristo at magpabautismo para ikaw ay mapasabi sa iglesia. Anong araw nito pagsamba? Yung kanilang tinatawag na Holy Convocation. Araw ng Sabat. Pero pagdating dito, bakit? Dito kasi, yung buhay dito, Sabat yan Pero ang buhay dito, linggo na Kasi linggo ng pagkabuhay. Kaya kung tawagin yung linggo rito, Lord's Day. Lord's Day. Kurion Himera. Magasakit Griego. So wala pong pagkakaiba yan. Isa lang po ang kaligtasan. From Old Testament to New Testament, there's only one covenant of salvation. At isa lamang po ang covenant of promise. So wala po yung 7 dispensation. Kasi doon sa panahon ni Eva, iba yung kaligtasan. Panahon nila Noe, ibang kaligtasan. Panahon kay Moises, kailang sundin mong batas, kaligtas ka maligtas. Pero hindi ganoon. Lahat yun dapat nilang gawin dahil sa kanilang pananampalataya sa darating. So, nakita niyo? Old and New Covenant. May isang buhay na nananalaytay lamang sa tipan. Lahat ng kondisyon hinihingi dito sa Old Testament ay tinupad lahat ni Kristo. Ito lahat tinupad ni Kristo. Sa yung katuparan ng lahat. Katuparan ng lahat ng hinihingi ng batas. Now, gusto ko pakita sa inyo na ang mga Hudyo, mahal na mahal nila yung batas ng Diyos. The law of God. Diba? Yung 10 Commandments. Kung tawagin yan, anong law yan? Moral law. Mahal na mahal nila ito. Ayaw talaga na magkasala. Kaya nga hindi nila mabanggit ang pangalan ng Diyos Ayaw nilang tawagin ang Diyos na
Yahweh o YHWH. Ayaw din tawagin dahil ito isang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Samantalang tayo ngayon, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kung saan natin binabanggit yung pangalan niya. Grabe sila sa paggalang sa pangalan ng Diyos, lalo sa kautusan ng Diyos. Para maiwasan nilang magkasala ang mga Hudyo dyan, ang ginawa nila, naglagay sila ng hedge o ng bakod. No? Binakuran nila ito for protection para hindi masira yung law. Alam niyo yung bakod nilagay rito? Kung tawagin niya ceremonial law, sacrificial law, prohibitional law, lahat ng bawal. Ito yung moral law. Kung tawagin yan, batas ni Moises. Sa panahon yung kung tawagin yan, oral law. Oral. Traditional law. Tradition. Ngayon, ang nangyari, na ito talaga hindi nyo nagagalaw. Kasi ito yung pinaiirang nila. Na kung sino man lumabang sa ceremonial law, sa sacrificial law, provisional law, sa oral law niyan, papatayin. Kaya ang mga Hudyo, mga Pharisees sa panahon ni Jesus Christ, sila yung mga legalistic, mga dogmatism dahil dito. Pero si Christ naparito para tugunin ito. Sabi niya, hindi ako naparito para walang bisa ang kautusan. Ang sinira ni Kristo, yung itong apat na ito. At para masira yan, matupad lahat yan, kailangan si Kristo mamatay. Sapagkat sa kamatayan ni Kristo, natupad ang kanyang righteousness, ang kanyang perfect obedience, active and passive obedience. Kaya, nung mamatay si Kristo ang fulfillment, wala na ito. Wala na yung heads na yan. Kaya ang mga Kristiyano, malaya na nila itong ipamuhay, yung moral law. Huwag tayong mangabit, huwag tayong mangalunya. Talagang utos ng Diyos yan. Yan ang buhay ng Kristiyano. Manatili siyang matuwid, manatili siyang banal. Dahil malaya niya ito. Si Kristo nang tumupad ang lahat ng batas na yan ng tao. Ceremonial law, sacrificial law, lahat tinupad ni Christ. So ngayon, may isang kaligtasan lang. Pero maliban doon sa dispensationalism, yung pito, mayroon pang umiiral na yun na siya namang laganap, na siya talagang nasa likuran ng lahat ng dispensation na yun, kung tawagin yan, Arminians. Mula yan kay Jacobo Arminius. Ang pangalan niya, dati siyang talagang totoong Kristiyano, pero mayroon siyang sariling prinsipyo. Delikado may mga sariling prinsipyo eh. Tsak ligaw talaga yan pag dumating ang panahon niya. Kaya dapat ang prinsipyo natin, batay lang sa Biblia. Huwag tayong gagawa ng sarili nating interpretation sa Bible. O huwag tayong gumawa ng sarili nating invention na application. Hindi eh. Ewari ko, ito ang sinasabi niya. What? Let the scripture interprets itself. Pag hindi mo maunawaan yan, hanapin mo sa ibang bahagi ng Biblia na para maging malinaw sa iyo kung ano sinasabi diyan. Kung hindi mo makita sa Old Testament, New Testament, hanapin mo sa Old Testament. Ang Old Testament naman, huwag mong putong bigyan ng sarili niya interpretasyon hanggat hindi mo alam ang New Testament. Okay? So, delikado po yan. Arminians, ang kanilang paniniwala ganito. Ito rin yung aking tinuturo ng araw. At ito yung pinagsisihan ko na. Ang sabi nila, kung gayon, natupad din ni Kristo ang lahat ng mga hinihingi ng batas. Ceremonial, sacrificial, provisional, oral, maging sa moral. Natupad ni Kristo. So wala tayong problema. Wala nang problema ang tao. All we have to do, gamitin natin ang ating sariling kalayaan. Nasa tao na yan. Kung kailan niya gusto maligtas. Nasa tao na yan kung paano siya maliligtas.
Nasa tao na yan, kung sino ang kanyang paniniwalaan para maligtas. Nakita niyo ang ganyan? Ganyan ka, di ba? Baka ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin paniniwala mo. Nasa tao lang yan. So hindi mo lang yung kapusan. Ano sa kapusan? Itinupad din ni Kristo lahat yun. Ang kailangan mo lang, sa palataya mo si Kristo na siyang tumupad ng kapusan para sa iyo. Yung pamuhay mo na. So yun ang paniniwala ngayon. Kaya sabi nila, itong Arminians ngayon nasa ating tabihan. Mismo close friend natin, maring best friend natin. Maka-Diyos din siya, pero paniniwala niya, Arminians. Hindi biblical. Kasi sabi niya, di, alam mo, nasa tao naman yan eh. Akala mo kung kailan ko gusto mong sumamba, nasa tao yan. Kung kailan ko gusto mong umate, nasa tao yan. Hindi pa rin tatama doon sa the righteous shall live by faith. Hindi optional po yung ating pagdalo. Hindi pa pinagpipilian. Hindi po optional yung ating pagbabasa. Hindi po optional yung ating pagsamba. Hindi po optional yung ating panalangin. Lahat po yan gawain ng isang matuwid. Gawain ng isang Kristiyanong totoo. Hindi po pabigat sa kanila. Ang pabigat sa tao, yung kanilang iniintindi sa buhay na mabigat sa kanila, kaya ayaw nilang paistorbo sa gawain nilang matuwid sa Diyos. Kaya nangyari, yung gawain sa Diyos ang naging pabigat, naging istorbo. Pero totoo, yung ginagawa mo, yung trabaho mo, ang siyang nagpapabigat sa iyo sa tungkulin mong mamuhay sa pananampalataya. Di ba baliktad? Pastor, wala akong panahon talaga eh. Ano walang panahon? Walang panahon sa Diyos? Posible yata. O sabihin mo lang, wala akong panahon iiwan yung aking ginagawa. Yun ang dapat. So, biyaya daw na kumpleto na. So, nasa tao na ngayon yun. Kaya, ang determining factor sa kaligtasan tao, hindi ang Diyos. Ang batayan po ng kaligtasan ng tao, ayon sa Arminian, nasa kusa ng tao. Kalooban ng tao, hindi sa Diyos. Pero kung ating titignan, tulad ka sa isang saragolang nalagot, hiwalay ka sa Diyos. Ang sabi sa pagkakahiwalay sa Ephesians chapter 2, you are dead, patay ka talaga. Pero dahil ang Diyos ayaw niyang manatili kang ganun ang iyong kalagayan, patungo ka sa impyerno, siya mismo yung bumaba. Nakipagtipan simula rito hanggang dito. Nasaan yung bahagi mo dyan? Ang kailangan mo lang talaga ay magpasakop dito. Makinig ng pangangaral at damhin ang pangangaral. At kapag nakita mong ikaw ay makasalanan at nakita mong wala ka pala magagawa, then alam kong yun ang liwanag ng Diyos sa iyo. Binigyan ka na ng bagong puso para sumampalataya kay Kristo. Pero hanggat malabo sa iyo ito, sana hindi ka talaga magmamalika ka sa iyong sarili. Alam mo, naku, may bisita kasi ako eh. Yung anak ko, yung nanay ko, 35 years kami na nakita, kaya hindi mo na ako makasamba. Ha? Talaga? Mas matagal pa sa Diyos yun. Sino ba nagbigay sa kanya ng buhay? Sino ba nagbigay sa kanya ng trabaho? Sino ba nagbigay ng lahat ng kanyang tinatanggap ngayon? Bakit hindi mo ngayon mapasalamatan ng Diyos? Di isama mo! Isama mo sa gawain. Well, pagka ito pong paliwanag natin, ng tao naman yung kailan eh. Eh, mga kabataan, ano pa hinihintay ninyo? Malinaw na sa inyo ang katotohanan. Bakit hindi ninyo pa may sukong buhay ninyo? Wala pa kayong panahon kay Kristo? Now, hindi ko minamalit yung inyong faith. But faith without works is dead. Ano pa hinihintay ninyo? Wala sa tao.
Ang determining factor ng kaligtasan hindi tao. Wala sa tao. Wala sa will ng tao. Wala sa free will ng tao. Nasa Diyos. Kaya napakapalad ninyo, nakakapakinig kayo ng salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay Espiritu at ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Buhay ni Kristo. Sa Biblia, tanging gawa lamang ni Kristo ang makapagliligtas. Right? Sa Numentipan, ang tanging pag-asa ng buhayang Israel ay yung gawa ng mga saserdote na pagsakripisyo. Yung pagtagtad ng mga hayop, pagputol-putol, pagsunog, ang dumi nun. Marumi, mapahaw yun. Araw-araw ginagawa ng mga pari yun. Tapos gagaling yung dugo, iwiwisik doon sa seat of mercy. Ang pag-asa nila, yung gawa noong saserdote. Pero lahat yan, tinupad ni Kristo once and for all. Si Christ yung saserdote, the high priest. At para isakripisyo, hindi yung hayop, kundi sarili niya, once and for all. At ang dugo niya, iwinisik doon sa kabanal-banalang trono ng Diyos upang sino man sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa ay maliligtas. Ay, tanong ko sa inyo, anong makapagliligtas sa tao? Ha? Anong makapagliligtas sa tao? Ang krus, ang kamatayan ni Kristo at ang Kanyang muling pagkabuhay. Sino ang makapagliligtas? Si Kristo. Iba yung tanong ko di ba? Sino makapagliligtas sa iyo? Si Kristo. Ano makapagliligtas sa iyo? Ang gawa ni Kristo. Nasaan din yung sinasabi mo? Nagbago ka kasi. Inalis mo na yung bisyo mo. Nagbago ko na yun, pumapasok ka na ngayon sa born again. Umatin ka na ngayon sa NGBC. Kaya ako, ligtas na. Mayroon nga ako interview rito isa, umiyak nung malaman niya. Sabi ko sa kanya, Brad, paano masabing naligtas ka? Kasi Brad, noong araw, laging pasama talaga yung mga tao masama, masingko. Kaya ako naging nasingko. Pero ngayon, sumasama ako sa mga taong Kristiyano. Kaya Kristiyano na rin ako. Ha? Yung ba? At pinaliwanag sa niya, umiyak siya. Hindi niya matanggap na hindi siya pwede maging miyembro. Sabi ko, hindi mo alam kaligtasan mo, paano ka namin sinasabi sa Iglesia ni Kristo na Iglesia ng Panginoong Kristo. Ito. Umiyak siya. At hindi na pumalit yun. Hindi na talaga nagpaulit. So, sino yung iisang tipan? Si Kristo. Tipang pangako. Ha? Siya lang ang tagapagligtas at siya lang gumawa ng lahat ng gawang kaligtasan. Active and passive. Siya lamang. At para matupad yan, ito ang sabi sa Ephesians 2 verse 6 hanggang 11 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos nung siya nagkatawang tao, bagamat siya nasa anyo, Diyos siya, pero hindi niya ginamit tulad ng pagkakaupo sa langit ng Diyos. Nasa anyo siya, hindi mawawala yung anyo na yun. Ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Yun ang pinakamabigat doon. Diyos na siya, pero nagpakababa pa rin siya sa Ama. Hindi niya ginamit. Hindi siya nanguna. Mga misis ngayon, pinapangunahan yung mister. Na maging iglesia, na siyang asawa ni Kristo ay pinapangunahan. Pagdating sa pagsamba, may iba't ibang paraan. Then verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na naging katulad ng mga tao. 8, palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Then 9, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat luhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. 11,
at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulhati ng Diyos Ama. Ano raw? Ano raw ipapahayag ng mga sumasampalataya? Si Jesus daw ay Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, walang hanggang tagapagligtas. So, sa ating pong pagtatapos, kung mayroon kayong tanong, pwede po kayo magtanong. Meron kayong gustong tanong? Hindi naman si Bob para sumagot. Sige po, pagtulungan natin. Kung hindi ko masagot, assignment ko yun. Wala kayong tanong? Malinaw ba mga kapatid? Walang sumingit na pangangantyaw o anumang Gusto, ano lang, parang lang yung sila, pinipad ng Panginoon yung sermonya, sa pagpisa, sa pagpisa. Ano-ano ba yun? Ganun yun. Diba, ito natin, para malinaw lang, yung sermonya, yung pagka-sermonya, sacrifice, yun ang pagkamin yung tulad. Tapos yung wala na yun, dahil ginawa ni Cristo sa krus. Okay. Yun ang para malinaw. Okay. Yung pader, para... Itong 10 kautusan, alam niyo yung 10 kautusan? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin. Okay sasamba sa mga imahen. Huwag kayong maglilingkod sa kanila, huwag kayong magsasabi ng bulaklak, o maglalagay ng mga pagkain sa harapan ng mga remote ko. Ibig sabihin doon. Ikatlo, huwag niyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Praise the Lord, hallelujah. Hindi naman kailangan. Pangapat, ipangili ninyo ang araw ng Sabat bilang banal. Ang araw kayo nagtrabaho, ipangili nyo ang kapito. Huwag kayo magtatrabaho. Ni pati ang inyong pusa, aso, ni baka, huwag nyong pangikilusin. Pati ang mga kasambahay ninyo, dapat huwag patrabahuin. Yun po yung paraphrase, ano? Kundi, dumako kayo sa Holy Convocation, banal na pagtitipon. Yun yung pangapat. Panlima, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang sapagkat may pangako. Hahaba ang buhay ninyo, kayo magtatagumpay. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag niyong gagamitin ang anumang kasinungalingan para lang ipalabas ang kalokohanan. Panghuli, huwag kayong mag-iimbot sa tuta ng kapitbahay ninyo, sa baro ng inyong kasama. Huwag niyong pag-imbutan anumang pag-aari ng iba, pati asawa ng iba. Yun yung 10 kautusan. Wala kang mababangkit dito eh. Wala. No? Para lang maiwasan sa panahon ni Moises, yung paglabag sa 10 kautusan nito, na dapat ipamumuhay ng bawat tao, meron silang ginawang ceremonial law. Seremonya, yung halibag-ibag dyan, yung mga iba-iba, no? Yung mga ginagawa nila. Then, sacrificial, paghahandog ng mga hayop, di ba? Tapos, provisional law, huwag kayong kakain ng baboy, huwag kayong kakain ng isda na may kaliskis, no? Huwag kayong kakain ng mga hayop na may sarado yung kuko, hindi biyak. Ando yung provisional law eh. Lahat yan oral law. At ang oral law ito, umaabot yata sa how many thousands na bawal. Huwag kang magtatrabaho, huwag kang magpapaway sa araw ng Sabat. Pagka-araw ng Sabat, kailangan nakaupo ka ng tahimik. Pag tumulong mo, pawis mo, kasi nagtrabaho ka, patay ka. Di ba? Pag nahulog yung iyong sombrero at lumagpas ng 2 hakbang, huwag mong kukunin yan dahil pag lumakbang ka ng higit ng 2, patay ka. Yan po yung bawal eh. Sino mapupuhay yan? Walang mapupuhay dyan. Lahat ng oral law na yan, pampahirap sa tao yan. Kailangan magdasal kayo ng 7 kandila sa araw ng Biyernes. Kailangan pagdating ng mahal araw kayo kakain ng mga karne. Lahat yan mga provisional law yan. Hindi yan sa batas. Hindi yan sa law of God. Yan ay law of man. Oral law. Tradition. Huwag kayo maglulugay ng buhok pagka may patay. Huwag kayo magwawalis baka mawalang swerte.
Lahat yan tradition. Batas, utos ng Diyos. Kaya nasambay mo ang anghel, kaya tumawag ka sa iyong anghel pagka kayo nasa kagipitan. Walang sinasabi sa Bible. Yan ang problema dyan sa aklat ng Colossus na sila sumasamba sa anghel, tumatawag sa anghel. Meron silang guardian angel. Na alam natin Hebrews chapter 1 verse 8 na ang angels are ministering spirits of the Lord. Sa Panginoon lang yun. Kung anong utos ng Panginoon, yun ang susundin ng anghel para bantayan ang mga tao ng Diyos. Hindi sila maaaring tawagan ng tao ng Diyos, bantayan mo ako. Di lalo pa sa mga kaluluwang patay. Ni anghel nga ayaw ng Diyos na tumawag ang tao Sa patay ka pa tatawag? Alam mo naman, malumal na, pamalagamon mo na po ha, bantayan mo ko. Mamaya, sumagot sa iyo pag tumakbo ka. So, nakuha niya na? Okay? Those are yung hedges na yun backward. Pero, ang totoo, hindi nila natutupad ito. Ang tinutupad ng mga religious people, ito. Kaya, how many religion ngayon na tinutupad yung hedges? Hindi yung law of God. Kaya ang law of God, hinati pa nga nila Sinira nila yung Ten Commandments. So, nakita malinaw? Meron ba tanong? Okay namin? Wala na? Stop. Yeah. Nabanggit mo yung bakod na yan sa loob. Eagle. Yan ba yung pinatubos ng Moses para nahin natin yung mundo? Kaya, ang tanong ko, bakit ito ay pinahintulot ng Diyos na gumawa sila ng ibang gawain ng tao na hindi talaga yung Hindi ko alam, no? Secret things belongs to God, but revealed things belongs to us. Hindi ko ipaliwanag yan dahil wala akong makitang maliwanag sa Bible bakit pinintulutan. So, siguro labas na sa discussion natin yan. May kapahintulutan ng Diyos na lihim sa Kanya. Kailangan lang natin, ano yung tinuturo niyan malinaw, yun ang ating sundin. Okay. So, huwag tayo magbibigay ng interpretation doon. Kasi delikado na tayo doon. Gumagawa tayo ng panibagong bago. Pag-inigaw lang. Kasi sa example lang din sa New Testament na sinabi ni Christ na yung divorce, pinayagan niyo kasi napagdasal. Sa divorce, But hindi sa mga sa mga. yan, dito rin yan sa ceremonial o saan yon na kaya mayroong hiwalayan, pinayagan ni Moises dahil sa katigasan ng ulo noong mga tao. Hindi yung talaga pinintulot ng Diyos na magkaroon ng hiwalay. Bawat isa are meant together forever. Till death do us part. Pero dahil sa kasalanan, mas gusto ng tao ng kasalanan. Itong pinapaniwalaan nila, hindi yung law. Nasa law kasi, ang sabi doon, direct na lang thou shall not commit adultery. So, isa yun. Tama, Tinguloy. Salamat doon. Hindi yung kalooban ng Diyos. Parang tatanong nyo rin siguro, bakit maraming asawa sa lumon? Bakit 7,000, ano yan? 700 yung kanyang mga kabit. Kabit ba? Asawa. Tapos meron siyang kabit. Bakit? 700. Wala po tayong sinabi. Walang sinabing malinaw dyan. Ang alam na natin, kung titignan natin yung kasaysayan ng land, no? Yun ay ugali ng mga hindi mananampalataya. Tinuraran lang nila. No? Yung ang problema, kaya nga pinapapatay ng Diyos, lahat po ng mga Amalekites, Canaanites, ubusin niyo yan, yung mga Jebusites, yung mga Canaanites niyo para hindi kayo ma-influensyahan ng kanilang paniniwala. Dahil ang layunin ng Diyos lang talaga, one woman, one man. Pero, now, bakit kayo tulot ng Diyos? Kaya hindi ko alam.
na may mga maganda namang nangyayari din, di ba? Hindi ko ipaliwanag mga kapatid. Ang alam ko lang, thou shalt not commit adultery. Hindi na nga mahulugan na palit-palit ng asawa sa lumang tipan, eh gagawin mo na rin ngayon. Kasalanan yun. Kasalanan talaga yan. Punishable by death. Scout, meron tayo na pag-aralan sa Salmo. May mga tao talaga na matigas sa buhay. Hindi pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang sarili pagkakasa. So, mapasok doon, yung sarili ng pagkanasa, kung anong naisin niya, yun ang kanyang ginagawa. Pero, hindi yung nakatago sa Diyos, meron pa rin karatulan, meron pa rin kabayaan sa kanya. Walang sin, walang kasalanan, walang kaparusahan. There is no excuse in the sight of the Lord. Wala tayong excuse niya. Pero natin yung Book of Judges, kung tawagin yan the 7th cycle, paulit-ulit, for how many years, ano? Ang mga tao ron, sa simula, pagka mayroon silang judge, no? Kasi wala na si Joshua nun eh. Kaya yung mga unang lahi, nakalimutan nilang ituro sa mga anak yung kanilang natutunan tungkol sa Diyos. Kaya yung mga anak, namumuhay sila ayon sa gusto ng kanilang mga mata. Ngayon pag nagdurusa sila, dahil ang kabayaran talaga ng kasalanan ay pagdurusa, tumatawag sila sa Diyos, ay napaka-kabiyayang Panginoon. Kaya ang Panginoon, gumagamit siya ng mga judges, mga imperfect people ang ginagamit niya. Yung mga katulad natin, no? Na nagpapaluto na kahit na masama siya, ay pwede siyang paggamitin ng Diyos. Kaya yun ang hamon sa atin, no? So, si Samson, ginamit ng judge para ang mga tao ibalik muli sa Panginoon. Kaya ang mga tao noon, habang naghahari si Samson, ay talagang naglilingkod sila sa Panginoon. Pero mamatay si Samson, balik na naman sila sa Norman. Paikot na naman, tatawag na naman ng Panginoon, ang mga tao sa Panginoon, gagawa na naman ng Panginoon ng kanilang judges. Paikot-ikot yun. Yun ang buhay natin ngayon. Pero hindi dapat yun mangyari sa mga Kristiyano dahil minsan na siyang tinubos ng Panginoon. Once and for all lang yung katubusang ginawa ng Panginoon. Ngayon, kung tayo na-fall sa sin, may promise siya, if we confess our sin to Him, He is faithful and just to forgive us. Kaya anytime talaga sa Kristiyano, the just that lives in faith, once na siya na-fail talaga sa kasalanan, matuloy talaga siya eh. Panginoon, tuwarin po niyo ako. Pero yung mga hindi pa, mahala kayo niyo. Nasabihin talaga, bakit na namin ginawa ko? So, may mga bagay na hindi natin kayang paliwanag eh. Pero, napakalinaw po sa Biblia kung ano yung dapat natin gawin. Okay? Wala na? Okay, so magtatapos tayo, mga patitilang mga pangungusap lang. So nakita natin ang kahulugan ng Biblia. Ang Biblia po ay makahulugan, hindi po ito misteryoso, gaya ng paniniwala ng iba, na ito pag binuksan mo ay mayroong sumpa, no? Gaya ng mga paniniwala ng iba. Ang Biblia po ay salita ng Panginoon. Ito po ay makahulugan. Kapag naunawaan natin, nayakap natin ang totoong aral ng tipan ng pangako, mga kapatid, tumitibay ang ating pananampalataya. Tumitibay ang ating pamumuhay sa kaligtasan. Nagiging matatag ang ating pagkilala sa katotohanan. Nagiging matatag ang ating pamumuhay bilang Kristiyano sa mundong ito. Kaya nga, ang salita ng Diyos, lagi kong sinasabi sa atin lahat, magbasa kayo, mag-aral kayo. Huwag lang basta basa, kundi mag-aral din. Sapagkat sa pamagitan ng pag-aaral natin ng Biblia, dahil naunawaan natin yung tipan na ang sinasabi sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation, isang buhay lang po ang ipinapangaral dyan, si Kristo lang. Balik po talaga kay Kristo. Ang sabi nga ni Christ sa Ama, no, Panginoon, sabi niya, Father, sanctify them. Pakabanalin mo sila. Saan? Sa pamamagitan ng iyong salita. Sapagkat ang salita ninyo ay katotohanan. John 17:17. Ang gusto ko lang basahin, no? Ang sabi, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ngayon po, hindi po tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, wala po tayo natututunan.
Lalo na kung hindi po tayo nakikinig ng pangangaral, wala kayong matututunan. Kaya mamumuhay kayo sa inyong sarili. Hindi kayo mapapabanal sa inyong pamumuhay. Hindi magiging makatwiran ang inyong mga pag-iisip at pangatwiran sa mga nangyayari sa iyong buhay kung wala tayong nabasang katotohanan. Only the truth shall set us free. Yun lang makapagpapalaya sa atin. So, ang misteryo po ng kaligtasan, lantad na, nung araw, lihim sa kanila. Naglilingkod sila para sa atin. Pero ngayon, napakalinaw ito. Ito'y inihayag sa atin ng banal na kasulatan. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng tipan dahil siya ang kaisa-isang tipang pangako. Siya ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya. Sa Old Testament, siya yung good news. Sa New Testament, siya yung good news. Old Testament, good news darating. Sa New Testament, good news nakarating na. Isa lang po ang tipan, isa lang ang ating tagapagligtas. So, hindi po ito na naman noong una, pero ngayon ay napakalinaw sa atin. Napaka-biyaya at tayo po ay mas mapalad sa lahat ng mapalad sapagkat nasa atin na ngayon ang kanyang salita na nagbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa tipang biyaya. Okay? So tayo manalangin. O Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Ngayon namin naunawaan, Panginoon, napakalaga ang inyong mga salita na dapat namin pagyamanin. Saan nang kami pumunta, dala-dala namin ang iyong pong salitang ito upang anumang sandali, maaari namin itong muling balikan at basahin upang alamin ang iyong kalooban. Nawa, Panginoon, maging habit namin, maging ugalit namin ang dala ang iyong salita, Panginoon, bilang aming pagmamahal sa katotohanan na siya makapagbibigay sa amin ng kalayaan. Salamat po, Ama, sa iyong tipan, sapagkat kung hindi sa iyong tipan, Lord, saan kami pupulutin? Patungo kami sa kapamakan. Anumang sandali, Panginoon, sapagkat itinakda ang kamatayan ng tao na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Salamat na lamang, Panginoon, na kami po ay wala sa paghukom. Wala na pong paghukom sa sino mang na kay Kristo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.